Kumusta mga kanaisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Bolo Pinoy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video ito is mula na naman kay Viral Broadcast PH. So meron itong pamagat na breaking news. 18 senators sangkal at binuwag na Supreme Court biglang nagdesisyon sa 18 senators. So yan yung panoorin natin ngayon, man. Bibigyan natin to ng reaction, din kayo na lang din bahalang humusga. No? So bago natin to simulan, Viral Broadcast PH, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoises. So mga kanoises, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Agad babagat ng video ito, breaking news, 18 senators tanggal na at binawag na. Supreme Court biglang nagdesisyon sa 18 senators. So Viral Broadcast PH, Pilipinoises, like, comment, share, subscribe. Start. Ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Senado nagulat sa... Start zero. Start zero dapat. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Senado nagulat sa biglang desisyon ng Supreme Court. Senado ay maaaring bubuwagin ng kataas-taasang hukuman. Nagiging sentro ng kontrobersiya ngayon ng Senado hinggil sa naging pasya nila sa impeachment against VP Sara Duterte. Noong ipinabalik ang articles of impeachment sa Kamara na tinawag na motion for remand na sinang-ayunan ng 18 mga senador, ay marami ang umalma at kinwestiyon ang naging desisyon ng Senado bilang impeachment court. The question of impartiality had been raised dahil ayon sa mga legal luminaries at legal experts ay hindi naging patas ang ilang mga senador sa pagtalakay sa nasabing impeachment. Ito'y dahil sa may mga... Kayo, agree ba kayo doon na hindi naging patas yung Senado? Diba? Kasi hindi na nila sinimulan Pinabalik patuloy sa House. Diba? So do you think fairness ba ang tawag doon? Comment down below. nag-motion to dismiss the impeachment. Ilang mga senador din ang pumangging manumpa at magsuot ng impeachment robe. Napag-alaman din na may ilang mga senador tumanggi pa na manumpa at magsuot ng robe. Yun naman talaga dapat yung gawin nila, diba? Hindi mo maintindihan bakit nilang ginawa yun. Na yun, para lang ipakita talaga na die hard talaga kayo or grabe yung suporta nyo kay VP Sara, ganun. Do you think sign yun? Or nagmumukha lang kayo na parang binabaliwala nyo yung pinang nyo sa taong bayan? Diba? Na sumunod pa kay VP Sara Duterte sa ibang bansa kahit mayroong kinakaharap na talakayan sa impeachment. Ayon sa mga legal experts, this could be a ground for grave abuse for discretion kung mapatunayan dahil sa lantarang pagiging one-sided or biased ng mga ito. May mga nagbungkahi pang dapat they should inhibit themselves or accuse sa impeachment judges. Samantala, Senate President Escudero ay hindi nakaligtas din sa matinding pambabatikos ng publiko na pabor sa impeachment. Anila ay lantarang dinidelay nila ang impeachment. Mas naging matindi pa ang isyu nang magsalita si Escudero. Ako, agree ako doon na may pag-delay nga sa impeachment. Kahit anong sabihin nila na ganyan, ganito. Kasi from 5 pa yan, para sobrang tagal na yan. Diba? Tapos na nga ako ng June 2. Tapos na nga ako ng June 11. Tapos ngayon, July 29. Tapos kapag sa July 21, hindi na naman matuloy yan. Ano na naman sasabihin nila? Ganito kasi, ganyan kasi, huwag niyong minamadali. So tayo pa yung lumalabas na minamadali natin. Sobrang tagal na nga, diba? Sobrang grabe na nga yung pagdidelay. Tayo pa yung sinasabihan na nagmamadali. Paano nagmamadali dyan? Diba? Binigyan na nga ng pagkakataon na nitong June. Baka sa sobrang pagdidelay nyo, magugulat na lang tayo. September na. Sisimula na yung paglilitis niya, FPRRD. Diba? Na the impeachment case could be dismissed if majority of the senator judges in the 20th Congress agree and vote for the dismissal. Na inalmahan ng mga taga-kongreso na mga prosecutors. To them, dismissal without trial is unconstitutional. Anila, their possible recourse kung mangyayari itong dismissal ay is to file a petition to the Supreme Court para harangin ang desisyon ng Senado. Sa pagsisimula ng 20th Congress ay pipili ang Senado ng bagong Senate President. Naging matunog ngayon ang pangalan ni Soto at Escudero sa pwesto ng pagiging SP. Sa katapusan ng buwan ay malalaman na ang... Ako, mas favor ako dun kay Soto kung siya yung maging Senate President kasi for sure itong impeachment na to. Wala na, matagal lang sinimulan to. So, kayo ba? Sino din ba yung Senate President nyo? Comment down below. If ever lang or pipili na sila. Bagong Senate President. Ito na mainit na pinag-uusapan po, Attorney Cayosa, ito pong pagdedesisyon. Ang issue na kakaharapin sa pagbabalik po ng Senate Impeachment Court ay ang una, ang issue ng jurisdiction, kung may jurisdiction ang Senate Impeachment Court.
Number 2, kung violative of Section 3, Article 11 of the Constitution na pinagbabawal ang multiple impeachment complaints against us, the same impeachable official within the period of 1 year. Yun po ang kinakaharap po at kakaharapin. Nung nakita natin 3 weeks ago, si Senator Bato de la Rosa already did it. He filed a motion to dismiss. No? Ito po ang katanungan ko. In the matter of questioning itong jurisdiction, kung may jurisdiction ng impeachment court, even before the trial proper begins, at bigyan ng pagkakataon yung House Prosecution Panel to present their evidence, is this something, ano po ba ang tama at nararapat? Is the law, ang ating bang konstitusyon, ang Senate impeachment rules, meron bang hayagan? Does it expressly provide na ang nararapat na kumwestiyon sa jurisdiction ay ang yung 16 na abogado, which constitutes the defense panel of VP Sara Duterte? Pwede ba na ang senator judge, yung hukom mismo, ang maghain ng motion para ibasura to dismiss the impeachment complaint? Yun nga yung nakakatawa eh. Kasi bakit itong mga senador na to, na imbis magbubutuhan lang naman sila sa trial, bakit dito nila dinadaan yung butuhan sa dismissal? 'Di ba? Why not simulan talaga yung trial para fair sa lahat? Bakit natatakot pa sila sa mga ebidensya? Na baka ma-question nga naman yung ano nila, kung iboboto pa rin nila si BP Sara kahit sobrang linaw na ng ebidensya. Diba? Pero dapat talaga, kung gusto nila ng fairness, simulan nila yung trial. Diba? Mas madali na yun. Hindi na tayo aabot sa mga ganitong delay. Sana. Meron bang batas? Meron bupang decided case ang Supreme Court? May legal precedents po, attorney? Pagdating sa impeachment, wala naman na case and point. But yung wording ng Constitution mismo na try and decide, kaya trial siya by the Senate shall forthwith proceed, malinaw na ang intention ng impeachment court, pag impeachment, marinig magkabilang panig. No? It goes to a full-blown trial. But it is also the right of the respondent to raise issues of jurisdiction. Mas tama ho na yung magre-raise ng questions of jurisdiction, yung partido, yung nasasakdal. Huwag ho yung mga quest kasi pretty obvious naman, common sense at elementary fairness. Kung ikaw ang hukom, huwag kang mag-abogado para sa kanino mang panig. Diba? Nasa gitna ka lang dapat. Malinaw mo yan. My goodness. Well, for sure naman, men, tayo siguro lahat ng tao, alam natin yan. Ito kasing mga senator natin, ano kasi, yung iba nanalo sila dahil meron silang party. Diba? Meron silang mga kaalyado. And then yun nga, nakakalungkot lang din. Kasi yung kaalyado nila, yung nasasakdal. Yung ililitis. Diba? So, kaya siguro, ewan ko kung bulag-bulagan ba yan or whatsoever. Pero parang nagiging ganun yung tingin ng taong bayan sa kanila. Diba? Na imbis maging senator judge ka lang, maging fair ka, wala, nagiging abogado ka na tuloy ni BP Sara. Diba? Kita nyo naman, men, like, sobrang lantaran talaga. Sila Senator Bato. Hindi naman mananawagan ng dismissal sila Senator Bato dyan eh, kung hindi talaga nila solid na kaalyado si BP Sara. Mas maniwala pa siguro ako kung kunyari si Risa Hontiveros yung manawagan ng dismissal kay BP Sara. Parang i-questionin ko yun na siguro ka-dismiss yung ano na yan. Kasi yung opposition mismo yung gustong magpa-dismiss eh. Pero walang ganun eh. So ibig sabihin, kung yung mga kaalyado lang nila yung gustong magpa-dismiss, may something na favor lang, na para lang din sa kanila. Diba? Senate rules of impeachment that when the senators sit as senator judges, they are supposed to set aside their political affiliations. So, hindi ho tama yun, procedural at improper yung isang senator judge mismo ang magsasabing in motion to dismiss. They should leave that to the respondent. Diba? So, Attorney Cayosa, I think Diba? Naging abogado na tuloy sila. Another issue that has not been resolved, if it's going to be tried 19th Congress or tatawid na po ba sa 20th Congress, yung issue na ba yun, ano na po, klaro na ho ba? Sino ba ho talagang mga uupo na mga senator judges? Is it the 19th Congress senators or is it going to be the 20th Congress senators? But i-clarify lang natin, nagsimula na ho yung impeachment. Sa Congress, opo. Yeah, the Senate as an impeachment court has already acquired jurisdiction. Pinasagot na nga yung yung nasasakdal ang Vice President, sumagot na nga siya. So nagsimula na ho ang impeachment. Ngayon, dahil nga sa kagawan mismo ng 19th Congress ng ating mga senador, na drinibon nila noong February 5, hindi nila binigyan ng atensyon ito. And then, pinuspond ulit nila yung drinibol.
Tapos sasabihin, actually, medyo ano nga yan kasi sila nga yung nag-dribble, di ba? Tapos sasabihan tayo ni Senate President na yung mga nagmamadali dyan. Paano nagmamadali, di ba? Umabot na nga ng June, tapos nagmamadali. Feb, March, April, May, June. 4 months, di ba? Sana nga sakdal, wala na silang masyadong oras. So, malinaw po naman sa jurisprudence, sa records of the Constitutional Commission, at saka sa wording ng Constitution mismo, na tuloy-tuloy itong impeachment court kahit may papasok na bagong kongreso. So malinaw, wala na ho dapat duda dyan. Nagkaroon lang dyan ng kaguluhan. Yung meron ilang senador, nagpa-trial balloon na hindi daw pwede yan. So these are just their opinion. But practically all legal experts, yung mga authors of the 1987 Constitution, pinaliwanag na ho nila na hindi tama yung paningin ng ilang senador. Tatapit talaga ito sa 20th ko. Hindi tama yung paningin ng ilang senador. Diyan din ako nalulungkot Kasi bakit yung Constitution natin nakadepende sa pag-intindi ng isang senador? Di ba dapat yung Constitution natin, isa lang yung ibig sabihin? Like for example, yung fourth wheel na yan. Dapat isa lang talaga yung ibig sabihin yan. Yung fourth wheel natin ngayon, nagiging dalawa na Di ba? Papabor dun sa kila Bibi Sara, papabor naman din sa taong bayan. So parang nakakalungkot siya or nakakaaning siya kung iisipin. And having said that, eto na, we have the Senate sitting as Senator Judgment, Senate Impeachment Court, and then we have the Supreme Court. So meron pong mga nakabinbin, pending cases po, na inihain sa ating Korte Suprema. Essentially, the same issues have been raised. So issue ng jurisdiction, issue ng kung labag ba sa ating saligang batas, ito against yung 1-year bar rule. So pagdating po, ito, hindi ko paintindi nyo sa amin kasi Korte ang Senado ngayon, may Korte Suprema facing the same issues. Paano po pagbukas ng pag nag-reconvene yung Senate as an impeachment court? Nang hindi pa nagdedesisyon yung Korte Suprema, wala pang nilabas na ruling on the same issues, ano po ang maaaring maging senaryo? Pag dinismiss ng Senado, sasabihin na nagbotohan sila, and alam po natin naman, hindi na ba magkakaila that the vote would be, on how you vote is majority among the senators, kung kaalyado ka ni VP Sara at gusto mong ibasura na yung impeachment complaint na yan. Kung kunwari yung boto is ibasura, dismiss yung impeachment complaint without, not based on the merits of the case kasi hindi na natin mapapakinggan yung ebidensya ihaharap ng prosecution panel. Pwede ka bang tumakbo sa Supreme Court ngayon to question the decision of the Senate Impeachment Court? Hindi ko maintindihan kung merong hierarchy of courts na mas mananaig pa rin ang decision ng Korte Suprema being Tama naman. the final arbiter and the highest court of the land, o hindi pwedeng manghimasok ang Korte Suprema sa desisyon ng co-equal branch of government. Pakipaliwanagan nga po, Attorney. Let me put it in context. Pagdating ng 20th Congress, tuloy yung impeachment court. Despite the fact na nakatatlo ng petition ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court. The pendency of the cases before the Supreme Court does not affect yung jurisdiction at saka the power of the Senate to proceed as an impeachment court. Pagdating ho kasi sa impeachment, the Senate is the supreme judge. Yung anong desisyon nila dyan, guilty or not guilty, hindi ho pwedeng i-appeal yan sa Supreme Court. Walang jurisdiction ng Supreme Court. Okay, so dapat malinaw po yan. So, hindi rin tama. Kung meron na naman dyan mag-motion na isang pro-Duterte senador, sasabihin, I move to postpone the hearing kasi out of respect for the Supreme Court. Kasi wala pang desisyon. Diba? Na-predict or pinipredict na tuloy ni attorney ano yung gagawin ng mga senador ng mga Duterte para naman patagalin na naman to. Diba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung July 29 na yan, wala talagang tiwala dyan. Kasi baka paasahin na naman tayo. Nakakala natin, sisimulan na naman or whatsoever. Tapos hindi na naman na pala. Diba? Parang inaaning lang talaga tayo pare. Mali po yun. Magiging prosecutor, magiging soon to be prosecutor. Kung hindi po ma-dismiss yung kaso bago mag-trial. Pwede ba yun? Pwede kasi yun ang sinabi ngayon ni Senator Win Gatchalian na baka nga daw pagbotohan ng mga senators yung case to dismiss. Pwede ba yun? Hindi po pwede yan. Kasi ano pa bang yung pag-uusapan nila dyan? I mean, nag-file na ng verified answer, nag-file na ng reply, and therefore, nag-join na yung issues. Yun ang tinatawag na joinder of issues. So it's already right for trial. Kaya nga nag-reply na si BP Sara tapos gusto nyo pa rin i-dismissal, ipa-dismiss. Tuloy na lang yan. Di ba?
Kasi yung mga determination ng mga form, sufficiency in form and substance ay nandun yun sa House of Representatives. So nakita nila, na ano na nila yan, na-verify na nila yan, naniguro na sila na sufficient yung complaint, sufficient yung articles of impeachment. Ngayon naman, kung ano pa yung mga i-raise nila, yung mga jurisdictional issues, I don't think sa level ng impeachment court ay pwede nilang i-consider at this point because try and decide. Ang kanilang mandate is to try and decide. Now, they have a pending petition anyway with the Supreme Court. But in the absence of a temporary restraining order, walang makaka-delay dapat, wala dapat magiging impediment or hindrance sa pagtuloy-tuloy ng Pero Congresswoman, may motion daw kasi to dismiss. Meron daw kasi motion to dismiss, so pwede nilang pagbotohan yon. Well, yung motion to dismiss, they can of course look at it and they can of course Well, para sa akin lang naman sobrang labo talaga ng dismissal. Kung magagawa man nila yung dismissal na yan, sobrang napakalaking question yan or questionable talaga yan, malala. Like, you know, pananagutan talaga nila yan sa taong bayan if ever ipa-dismiss nila yan. Diba? Kasi kahit sa anggulo mo tingnan kung maging successful yung dismissal na yan, isa lang yung ibig sabihin yan. Pinaburan nila si Pipi Sara. Diba? Hindi yung taong bayan. Diba? Kasi kung gusto nilang pakinggan yung taong bayan, i-trial nila yan. Ita-trial nila yan. Diba? well try to issue a ruling on that. Pero hindi pwedeng dismissal, hindi pwedeng grant. Ang pwede dyan, ino-note lang nila. Duly noted. May ganyan mga resolution duly noted. Kasi nga, hindi pwede, the very idea of dismissal without first seeing and looking and evaluating the evidence is not contemplated in the Constitution. Tama. Congresswoman, when I interviewed you for Long Take a couple of weeks ago, at that point in time, di pa po kayo na-invite to join, formally, you haven't joined formally the prosecution panel, so you haven't seen the actual evidence. I know it's just day one, pero... Yes, you up haven't to now I have not been invited yet. Okay. So to any formal meeting of the panel. Yes. So you haven't seen the evidence either? They already forwarded the records. I've perused over it. I've started to study that. And so I'm just waiting for an advice or for a notification from the panel na pwede na akong mag-participate in the preparations, in the meetings. But wala pa ako at this point. Okay. Yes. Ma'am, yung the second order issued by the For sure, kinakabahan din kasi sila ng malala talaga dito kasi biruin nyo yung super or immortal enemy talaga ng mga Duterte. Siya pa yung isa sa prosecutor, di ba? So, kakabahan talaga sila Senate Impeachment Court is for the 20th Congress to certify that it is still interested in pursuing yung impeachment trial po. I'd like to toss you a hypothetical lamang. What if, for some reason, for any reason, by the 28th or the 29th of July, Congress votes not to pursue the trial? What happens then? What happens to the articles of impeachment? What happens to what was forwarded by the 19th Congress? It's on the line. Because this is all, I suppose, uncharted territory. But, what happens then to all of that? Well, of course, there's always a remedy. Your question is about what if trial does not proceed? What if the impeachment court dismisses the case? Is that the question? No, ma'am. What if the impeachment court is asking the 20th Congress, the incoming Congress, to certify it is still interested in pursuing? Grabe ang swerte naman ng 20th Congress kung sila yung magsicertify dyan. Tapos, alam naman natin na may mga inilukluk din na mga kampi ng mga Duterte dyan. Para sa akin, parang unfair yung part na yun. The impeachment trial. That's their second order. The first order was complied with already, which was a certification that it was constitutionally sound. So the second was for the 20th Congress to express interest in pursuing the trial. But what if, for any reason, the 20th Congress majority they decide, they vote na no, we're not interested anymore because, for example, baka nagbago yung ihip ng hangin sa politika, baka nagbago mga alyansa. That's one month from now. Yeah, okay. That scenario to me is most unlikely. Although in this, in the kind of climate that we have, it's not really completely impossible. But I don't see that really happening because remember that the articles of impeachment, when transmitted, actually carried more than 1/3 votes. A lot more than 1/3, 215, and even more than 200. Tsaka syempre kung ganun nga na parang mag-iibag yung boto ng 20th Congress yan at hindi magtuloy-tuloy, ibang usapan na yun. Kasi parang kikisyonin din ng taong bayan yan. Di ba bakit ganyan? Bakit naging ganyan yan? Sobrang lakas niya nung una . Di ba yan yung mga bagong salta dito? Mga maka-Duterte ba yan? Like bulag ba kayo? Hindi ba kayo nakikinig sa mga balita dati? Di ba? 115 votes. So
Kasi kung if ever na totoo yan na hanggang dyan lang sa Congress, so ibig sabihin yung ginawa ng Senate na pagpapabalik dun sa Congress, part yun ng plano, if ever. Diba? I doubt if there's going to be any change of position, a change of vote by the majority of the House of Representatives. So it's not about really yung ibabalik talaga in totality yung articles of impeachment, but just a manifestation, is an information, a manifestation, an information to be brought to the attention of the Senate as an impeachment court. That yes, we are proceeding with the impeachment. Although that's not supposed to be, pareho kasi yung dalawang points na yun, the reasons for the remand are actually very questionable. Even yung pag-remand just to ask for a certification that it complied with all the constitutional requirements, that's not proper. There's no such thing because the very transmittal. Tama. There's no such thing talaga. Hampas natin yun sa kanila eh. Of the articles of impeachment to the Senate then in February 5 is already the certification that it is sufficient, that it complied with the Constitution. Now the second one is more questionable. Not only is it premature, but also because the premise there is that the next Congress the impeachment complaint, the impeachment case would not carry over or cannot carry over to the next Congress, which is the 20th Congress. So I don't know how the House again will act on that. It cannot be seen, it cannot be perceived as really in compliance with the order of the impeachment court, but just for record purposes, that yes, the impeachment case ought to continue. Yun, nice. Buti din talaga naabutan to ni ni Congressman De Lima, no? Sa impeachment, di ba, Kong? Tapos na yun eh. Exactly. Kaya nga itong issue tapos na talaga. So bakit binabalik pa sa kanila? Yes, bakit pa binabalik sa kanila? Tapos na. Yung issue. Obviously. Yun yung nila eh. Yun yung pinaka magagawa na lang nila eh. Kasi yung dismissal, malabo naman yun. Questionin talaga ng taong bayan yun. Diba? Unlike nung ipapabalik nila yun, buying time yung datingan. Tapos malala pa dyan, if ever magkatotoo yung tinanong dito ni Sir na what if hindi matuloy yan, like pipigilan ng 20th Congress, yun lang. Diba? Parang doon natin to makukonekta na parang deny pa yung mga alipuris na mga Duterte na question. That's not dismissal. Diba? That's reprimand or that's return. Tapos malaman-laman natin pinigilan ng 20th Congress. So, sino yung inaaning nila dito? Diba? Ayusin talaga nila yan, par. So, ang Senate ang talagang mali dyan. Yeah. Yung issue ng remand, tama naman. Agree ako dun. Sabi nila, hindi naman talaga remand, kundi referred. Referred back. Ano kasi yung remand kasi, legally, halimbawa sa ating justice system, binabalik mo dun sa lower court yung buong kaso. Diba? Yun ang ibig sabihin ng remand. Exactly. Binabalik mo yung buong kaso. Pinapaganda lang yung word, pero same lang din naman. Diba? Gamitin na lang natin yung word na delay. Dito, parang humihingi sila ng clarification. Kaya hindi talaga siya remand eh. It's more clarificatory. Diba? So it does not nullify. It does not nullify all the things that the House of Representatives has done in compliance with their duty under the Constitution. Hindi yun nullify, hindi yun reverse, hindi yun iniiba. So tama, yung the use of the word remand. Kaya nga hindi dapat talaga ituring na remand yun. But when it comes to court cases, remand has a technical meaning that should not have been or cannot be applied dyan sa impeachment. Kasi nga hindi naman nina-nullify yung mga ginawa ng House, yung sa proseso ng kanilang pag-adopt nung impeachment complaint, the fourth verified impeachment complaint, all the way to the due transmittal of the articles of impeachment. So wala nababago doon. And that's why the House needs to be careful also on how they will approach it, on how they will respond to those so-called orders from the impeachment court without being seen as accepting the propriety and the validity of that move on the part of the Senate, and at the same time cannot be construed as being disobedient, that they can walang contempt of the Senate as an impeachment court. Kita nyo yan, kaya pala talaga sobrang takot na takot sila, no? Kasi kita nyo naman, interview pa nga lang to kay Kong De Lima, di ba? Sobrang fluent na or sobrang tuloy-tuloy na, di ba? Sobrang tuloy-tuloy na ng mga pinagsasasabi niya dito. What more na lang kung ita-trial na to, di ba? Ito yung mga need talaga natin yung mga matatalino, yung haharap dito kay VP. Para talaga makuha talaga natin yung yung judgment talaga.
Congresswoman, may sarili kasing diksyonaryo yung Senate doon sa 19th Congress. Pero paano na kung magbotohan sila on the motion Gagi pa. to dismiss at dismiss? Ano ang magiging recourse ngayon ng prosecution team? Supreme Court. Of course, Ano I ang cannot pwedeng speak gawin? yet. Of course, I cannot speak yet officially on behalf of the prosecution, but Yes. the prosecution needs to raise that because it's a very valid constitutional question. And sino ako saan pwede i-raise yan? Wala nang iba. That's the Supreme Tama, Court. tama. Although ordinarily, ang position ko sana, Ami, is that sparing lang dapat ang pangingialam ng Supreme Court. As much as possible, the Supreme Court should not be interfering or intervening sa mga issues surrounding the impeachment unless glaring ang error, glaring ang violations ng violation ng Constitution. And it will be a clear case of violation of the Constitution kung i-dismiss nila at this point. This is premature because no trial, because Tama naman, premature din talaga. trial is yet to be made. Yeah, so pwede talagang idalhin yan. That's one of the instances when pwede talaga na mag-exercise ng judicial powers ang Supreme Court over impeachment issues or impeachment matters. I was gonna say na if there's anyone who knows about cases being remanded, it would be you because the Court of Appeals, diba, remanded your case back to the Muntinlupa RTC. Na ngayon, you've been acquitted once again over these illegal drug charges. Congratulations, by the way. But also, what do you lawyers think? Ito na ba yun? Is this the end? Are you home free? How do you lawyers feel? May hahabol pa ba yung Oh. Pag-refund pa ulit. Pwede pa ba yun? O hindi ko na rin nabalitaan yung kay Dilima na 'di ba parang inulit yung niya or question na naman or naging issue nga yung paglayan niya 'di ba na parang binabalik ng kalaban. Di ko na nakuha yung update doon So comment na lang sa baba if ever meron kayong update. Wala na akong nakikitang dahilan o anuman na talagang dahilan o punto na pwedeng erased by anyone, kasama na dyan ng Office of the Solicitor General, and even on the part of the Court of Appeals itself. Kasi in the very first place, questionable talaga yung pag-remand na yan. It was sort of unprecedented. Nagtanong-tanong ako sa mga practitioners, and they said na ngayon lang sila nakakita ng isang kaso na pinabalik yung kaso dahil hindi na kontento, hindi na satisfied dun sa itsura nung decision. But there was never a categorical ruling there that the acquittal, the very judgment of acquittal was erroneous. Itong impeachment trial na to. Well, the question Tama should be naman. asked again, how will that election or authorization of the House prosecutors will happen? Paano sila So ayun, hanggang dito na lang muna. So ito yung video na to kasi yung na-react natin nung nakaraang video natin So putulin muna natin dito. So again, ang video yun is mula kay Viral Broadcast PH. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin and subscribe nyo rin So again, subscribe nyo rin. Original video link in the description box below. Tapos syempre bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino Noisy, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun diba? Na talaga sobrang solid din talaga ni Senator De Lima if ever siya yung isa sa magha-handle dito, diba? Kasi kita nyo naman sagot talaga. Nasagot talaga para lahat ng question, lahat ng tanong, same lang 'yan, di ba? So nasasagot niya 'yon, and then for sure pinaghahandaan nila yung impeachment na 'yan. Tapos dagdag pa natin si Senator Risa Hontiveros, di ba? So mabigat-bigat din talaga 'yan. Actually for me may palag-palag 'yan, di ba? Kayang pumalag niyan kasi syempre paghahandaan nila yan ng maigi. Ang sa atin lang talaga dito is yun nga, yung dismissal. So, kahit sino namang tanungin outside of Duterte plugs or Duterte supporter, DDS or whatsoever, tagilid talaga, tagilid talaga. And I know for sure, alam din yan ng kabila. Kaya nga, yung ginagawa nilang hakbang ngayon is dismissal. Diba? Kasi hindi naman nila i-dismiss yan kung confident sila. Kaso, parang nag-aalangan. Parang, ewan ko, kayo na lang bahalang umusga. Diba? Na ano bang tawag nyo dyan sa pilit nilang pinapadismiss. Tapos sabi ko nga sa inyo, yung dismissal na yan, sobrang labo niyan. Kung magawa man nilang i-dismiss yan, habang buhay ng pag-uusapan yan dito sa bansa natin, or kada eleksyon siguro, or kada may madidikit or may tatakbong Duterte. Diba? Kasi, syempre, parang maki-question mo yan like, more than 500 million, diba? Yung questionabling pera na nadekwat or nawala. Tapos ganun lang, dismissal lang yung ending. Bakit dismissal? Kasi sobrang dami ng mga senador na kaalyado ng nasasakdal or ng pinagbibintangan.
Diba? So, can you imagine that? So, kung ganyan pala, for example, ako, maging vice president ako, need ko lang ng mga solid na senators ko. Diba? And then, pwede na akong magnakaw. Kasi ang gagawin ko, magpapaano lang ako, ipapadismiss ko lang yung impeachment na ihahain sa akin. So, ganun ba yun? Diba? So, parang naging life hacks tuloy siya. Kaya hindi mo pwedeng na baliwalain lang yung mga bagay na ganito. Diba? BP Sara kasi minamahal talaga nila ng todo eh. So kita niya naman sila Senator Bato, diba? Impeachment talaga or dismissal talaga yung bukang bibig. So yun nga, napag-usapan din dito na what if yung 20th Congress hindi nila ituloy or whatsoever kung ano man yung mangyari. Parang tanga na sila noon kung gagawin nila yon. Diba? Like, bakit naging ganyan yung desisyon nyo? Isa 19th Congress, lagpas 1/3 yung bumoto dyan Diba? Majority yung bumoto dyan Diba? Tapos kayo biglang maglalaho sa inyo. Siguro kung ganyan, ipaliwanag nilang mabuti. Diba? Hindi natin tatanggapin yan na parang bigla na lang silang magdedesisyon. Parang mga newcomer lang naman sila, parang bagong salta sila sa usaping ito. Diba? Tapos sila yung pipigil. Hindi pwede yan. Sa Senado nga, hindi nga natin pinapayagan na i-dismiss nila yan Sa 20th Congress pa kaya. Diba? So, sana hindi ganyan yung mangyari. So, I think yung 20th Congress, hindi nila pwedeng ipapadismiss na lang yan. Dapat idaan na lang nila sa trial or ituloy na lang nila yung nasimulan ng 19th. So, sana simulan talaga yan ng 19th kasi kung hindi nila sisimulan yan, ewan ko na lang talaga. Diba? So anyways, hanggang dito na lang muna. So kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to is mula kay Viral Broadcast PH. Original video link in the description box below. Tapos syempre, Pilipinas, don't forget to like, comment, share, subscribe. That's it. Thank you so much for watching. Bob Noisy is out.